Hello! Good afternoon everyone. How are you guys? Today's video is dito ako sa likod ng pandayan ng kapatid ko kasi parang maiba naman ang yung parang may green kasi pag sa loob ng bahay green din naman ang pintura kaso lang para din maiba may dahon-dahon. Anyway guys, today's video is uh, gusto kong i-share sa inyo or i-advise sa inyo kung paano ka magkaroon ng ah, magandang content sa video mo. So, ganito lang kasi guys sa aking panaliksik, para ano ako nito ngayon, sa aking panaliksik kasi nga, yung bawat sa atin, pag YouTuber tayo, is kailangan talaga tayong may, algorithm. So, sa bawat channel, malilito si YouTube kung ang mga upload mo is paiba-iba, yung kunwari, personal vlog mo, kung anong ginagawa mo, kung saan ka namasyal, or saan ka nag-adventure. So, malilito si YouTube kung saan kanya ipapasa sa mga ibang content creator. So, dapat ang algorithm natin nag-iisa lang. Yung parehan ng yung parehan ng kunwari nag-tutorial ka. So, sa tutorial ka lang talaga nakapokus. Kahit anong klaseng tutorial, basta doon ka talaga nakapokus kasi madali lang yan i-search. Kumbaga sa ma-search ka agad. So, katulad nung kunwari yung mo, tawag. Ay naku, ang tagal na sa utak ko. Yung caption mo is paano gumawa ng video na madali kang magustuhan sa masa. Yung parang ganun ba, di ba? So, ang gagawin pala natin is sa niche natin nag-iisa lang. Dapat hindi pa iba-iba. So, kung ganito ang ginagawa natin, ulit tayong, di ba, sa grupo gumagawa tayo ng mga premiere. So, hanggang doon lang talaga tayo. Hindi na tayo maabot. Huwag ka nang maghanap pa ng maaabot pa ng malaking views mo kasi nga hanggang doon lang. Hanggang doon lang ang ating video na ipatakbo ni Mita sa mga mo lang, ka-groups mo lang. Kasi nga, doon lang talaga nalilito siya kung iibigay kanya sa iba, kung i-spread kanya sa buong content creator, sa mga vlogger. So, yun ang naintindihan ko. Kaya ako gusto kong gumawa ng sarili kong pangalan na dapat yung video ko mahalin ako ng tao, magustuhan nila ako at babalik-balikan nila ako. So, hindi lang yung katulad sa atin na premier obligado, parang obligasyon lang. Kasi sa premier kailangan talagang panoorin dahil obligasyon. Yun ang parang ayaw ko. Gusto ko yung mamahalin ako, magustuhan ako ng manonood. So, wa may tao dire. Ambot, wa mako nakaibaw. So, hanggang hanggang doon lang talaga. Kaya ako gustong kong gumawa ng video na pangmasa na gustong panoorin ng mga tao na mamahalin ako. Kaso lang, marami akong kulang kasi nga, ang pag-YouTube natin is parang negosyo din yan. Parang, nagninegosyo ka dahil kailangan mo ng puhunan. Ang ibig kong sabihin, pwede mo siyang i-boost para ma-spread ka. Ang pagbo-boost is legit yan. Ang piliin mo lang yung naka-YouTube din, hindi yung mga, di ba? Mayroon din kasi nag-alok sa akin, ko lang, kaibigan ko lang. Kasi natatakot ako ng mga ganon kasi nga, hindi naman yung legit. Yung legit na sa yan, mayroon din akong na subscriber na pwede siyang mag-boost. Malaking na siya, bahay. Na siya, yun talaga ang niya yun ang algorithm niya nag siya, nagtuturo din siya kung paano mag-grow, kung paano gumawa ng video, kung paano ka makakuha ng mga subscribers, ganun. So legit yun. Talagang alam ni YouTube na siya. Pwede ka rin sa kanya, subscribe sa kanya, mag-email na yan siya sa'yo. Kung gusto mo bang magka-boss, gusto mo bang dumami yung followers mo. Yun. Kaso lang mahal dollar din ang hinihingi. Parang ang value yata is 4,000, 5,000, ganun. So wala akong ganun na halaga. 'Di ba? Kailangan mo mamuhunan para ka sumikat. Yung mga artista, isikat na sila, dali lang yang mag-post, masikat na sila. Yung mga vlogger na yan, yung sumikat sila, nagpo-post yan, hindi pwede yan, basta na lang. Mayroon ding nagtrending siya. Yun lang ang advice ko sa inyo na ngayon, bata pa kayo, gumawa kayo ng magandang content na video na pangmasa na mamahalin ka ng mga tao. Sa akin naman, sa aking pag-observation, sa aking pag-observar, pasensya na kasi namamaos ako, inuubo ako. Nung isang araw, nilalagnat ako, 2 araw, tapos ubo ng ubo, kasi naligo ako ng malamig na tubig na maaga. Hindi ko yung gawain, kaso lang nainitan ko, na-try ko na hindi mag-init ng tubig, at saka wala na rin kaming gas.
Kaya yun, naligo na lang ako. I had no choice to maligo ng malamig na tubig. Ang nangyari, nahinihika ako. Paghika ko, nagnibule ako. So, mahirap gumawa ng ano, pasaglit-saglit lang. Kailangan ka focus, kailangan kang gumawa ng content na maganda, hindi pang madalian. Yung talagang pangmasa, gawain mo yun. Always mo binabalik-balikan kung ano mang na-trending sa'yo. Yun ang parang series. Tuloy-tuloy mo yun, yung anong nag-trending sa'yo. So, yun ang dapat mo sanang gagawin. Ang sa akin naman, gusto ko nga, pwede kang gumawa ng Facebook page at saka doon mo muna siya paramihin yung mga followers. Gumawa ka ng Facebook page na pangmasa din, yung magustuhan kanila at saka mamahalin kanila. Doon mo dadalhin sila sa iyong YouTube. Pupunta yan talaga sa iyo kasi nga sumusunod na sila, subaybay na sila sa iyo kung ano mang ginagawa mo. Yun ang dapat. Yun ang naintindihan ko, yun ang gusto kong gagawin. Kaso lang, sinasabi ko na sa inyo nung una ko pang sinabi na ang social media is para negosyo din yun, negosyo din. Kailangan mo rin mamuhunan ka para magpa-boss. Sa Meta naman, pwede kang magpa-boss. Or legit yun kasi si Facebook talaga ang mag-boss sa iyo. I-spread ka niya. Yun nga, mamuhunan ka talaga. So, kung susikat ka na doon, marami ka ng followers, marami na ka ng nagpapalo sa iyo, nagmamahal sa iyo, nagsusubaybay sa iyo. Doon mo sila dadalhin ngayon sa pag nag-YouTube ka. So, sasama talaga yan sa iyo. Yun ang parang advice ko sa inyo. Yun ang gagawin ko. Kaso lang, kulang ako sa budget. Kaya wala akong pamuhunan na pag magpa-boss. So, paano lang muna ako. Pakunti-kunti lang muna ng mga followers kasi nga, hindi mo kaagad sila makukuha. Tatrabahuin mo talaga siya. Dito sa social media, kailangan mo ng tiyaga, sipag, at determinasyon na maabot mo ang iyong pinapangarap. Ako naman, parang minsan gusto ko nang sumuko dahil umabot ako ng 3 years, matagal akong namuni. Dito naman sa Meta, dali lang ako namuni kasi nag-trending ka agad, na-demonetize naman ako. So, dali ang sa Meta kasi, dali ka rin pag monetize ka na, dali ka lang ma-violation. Dali ka lang ma-detect. Kahit ang video mo simple lang, kunwari, katulad sa akin, na tag content ako. Ang tag content pala is ang tag content is yung parang may nainggit sa'yo tapos i-report ka. Yun ang tag content. Kasi nga, sineset ko siya, hindi sa settings siya, doon mo makikita sa settings kung anong nangyari, bakit natag ka, o diba? Yun ang tinatawag na tag content. Kasi nga, nanaliksik din ako sa loob ng aking account, Facebook account. So, yun ang ginawa ko araw-araw. Bising-busy ang aking kamay sa kakapindot ng aking kung nangarap ka, gagawa kang magandang content. Yung hindi lang namasyal ka, dapat may kwento ka, may kwento ang iyong, may istorya, yung baga sa makuha ka ng inspirasyon sa bawat manonood mo, yung parang natutuwa sila sa'yo, yung gusto nila yung istorya mo, kaya yun, sinusundan kanila, at mangakit pa yan sila sa ibang mga kaibigan. So, ganun lang. Bakit saan ba ako nakatingin? Dito, doon. Kasi nga, nandito ako sa, cellphone ko. Saan ako makatingin? Bakit dapat sana straight to, contact eye to eye? Bakit doon nakatingin ako sa giliran? O, diba? Hayaan mo na lang. Diba? So, ngayon, ang gusto kong gagawin is, diba huminto na ako pag-premiere kasi nga, natamad na akong always nag-upload ng video. Sa totoo lang, natamad na ako. At saka wala din naman nangyari dahil hindi naman sumikat, hindi naman dumami ang views. So, ang ibig sabihin yan, hanggang doon lang talaga. Yung mga ka-teammates mo sa pag-premiere, yun lang talaga ang nanonood. Hindi ka na i-spread ni YouTube sa ibang content creator, sa ibang vlogger dahil nga, ang niche mo is paiba-iba, nalilito siya, hindi niya naintindihan kung saan ka dapat niya ilagay. So, hanggang ganito lang tayo, sa pang-premiere lang. Hindi ka na talaga, wala na talagang aasinso, dito na lang tayo, umaasa na magkaroon ka ng sahod. Sa bawat, commercial, ang naintindihan ko is $1. $1 lang ang kinikita mo, diba? So, sa akin, nakikita ko minsan 3, minsan 2 ang commercial. Kaya, ayun, kunti lang ang angat. Wala pa ako sa 1/4. So, ayun, abutin pa ako nito ng taon-taon bago makasahod. So, balik-balik pa naman ako doon sa balik-balik ako doon sa may postal. Sa totoo lang, maraming na ang vlogger, napakarami na. Hindi na lubos mabilang sa dami ng vlogger. So, sa totoo lang, maniwala kayo't hindi, paiba-iba ang style din niya, kung paano isin sa'yo yung mga hindi magkapareha.
Kasi yan, ganito, ganito. Hindi, na-try ko talaga siya, magkaiba ang style niya. Pareho lang, pero iba-iba ang style. Ang payo ko lang sa inyo, kung nangarap ka, kung gusto mong umangat, kung gusto mong kumita ng malaki-laking halaga, malaki-laking sahod, gumawa ka ng paraan na umangat yung viewers mo. Hayaan mo yung subscribers. Kasi numero lang yan, subscribers. Ang hanapin mo yung views, mga viewers mo. Kasi nga ako, tingnan mo, sa short naman, isandali lang siya kasi nga kahit anong gumagalaw siya sa short, diba? Pag dumaan siya sa wall mo, ang short is gumagalaw talaga. Pag hinintuan mo siya, click, automatic na yun na, kahit hindi ka nag-click, napanood mo siya, automatic na siyang views mo na yun. So, sandali lang ang short. Nakaabot ako ng 10K. Kaya, malaki-laki na rin yun, di ba? Kaso lang, milyon din ang kailangan na views ang bago ka masahuran o ano ba yun? So, ang payo ko nga sa inyo na sana naman, kung nangarap ka, gusto mong umangat, magkaroon ka ng malaki-laking sahod, gumawa ka ng paraan na umangat yung yung views mo, yung manonood mo. Dahil, pag umangat yun, umangat din yung sahod. Nanaliksik din ako na pag ang YouTube mo, yung channel mo, is ganun na talaga. Kung baguhin mo siya, wala na, hindi ka na mabago ni YouTube. Hindi na mabago ni YouTube dahil nandoon ka na. So, kung gusto mo ng umangat or dumami yung sahod mo, dumami yung views mo, at saka dumami rin yung sahod mo, ang gagawin mo is maggawa ka ng bagong account sa YouTube, bagong channel. So, doon mo siya umpisahan sa algorithm mo na yun ang gagawin mo. Yun ang gagawin mong niche na, kunwari, adventurous ka, o yun, mamasyal ka sa buong mundo, sa buong Pilipinas, yun, adventurous ka. Doon ka sisikat dahil nga i-spread ka. Tapos ang caption mo, kung ano ang caption mo, yung madaling caption na madaling i-search. Kasi nga pag madali kang ma-search, tapos yun, di ba, bagong account mo, yun ang anuhin mo, umpisahan mo siya na ganoon ang mga i-upload mo na video. So, sandali ka lang maintindihan ni YouTube na ganoon ang algorithm mo. Madali ka lang niya ipasa sa ibang mga content creator, sa mga vlogger. So, ano pa ba? Wala na. Hindi ko na maisip. Kasi ay lack of memories na ako. Kasi nga dahil sa sakit ko. Kung ikaw ay na OFW, kulang ang oras mo, kulang ang time mo sa paggawa ng magagandang video. So, hanggang doon lang tayo sa Premiere. Doon ka na umasa na magkaroon ng view sa Premiere. Diba? Wala na. Pero kung may pangarap ka, gusto mong umangat, gusto mong sumikat, gusto mong ma-inspire ang ibang tao sa'yo, gusto kang magkaroon ng pangalan, so yun ang gagawin mo. Kasi nga, doon, ma-spread ka talaga ni YouTube kung ang algorithm mo iisa lang, hindi pa iba-iba. So doon ka i-spread ni YouTube sa mga taong naghahanap ng mga ganoong klaseng video. So anyway guys, parang yun lang siguro naisip ko. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe. And then, click the bell icon so updated ka sa aking mga video. Yun lang guys. Have a nice day. Bye. God bless to all.